balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, ayon nga po sa batikang boxing insider na si Dan Rafael, pinagpatuloy na daw mga idol ang negosasyon sa laban ng dalawang lightweight superstar sa pagitan ni Tank Davis kalaban si Vasily Lomachenko para sa unification fight nila na target gawin sa buwan ng November ngayong taong kasalukuyan. At ang kinagandahan dito mga idol, sakaling may ikasa officially ang laban ni Lomachenko at Tank Davis, ay hindi lang basta-basta IBF at WBA ang nakataya sa laban dahil kasama rin ang The Ring Magazine title sa kanilang paglalaban. Automatic kasi mga idol kapag number 1 at number 2 ang maglalaban sa division kasama ang The Ring title sa nakataya. Bagamat kahit meron na pag-uusapan mga idol ang magkabilang kampo na itutuloy nila ang laban, marami pa rin ng mga boxing fans ang duda kung mangyayari ba ang sagupaan ni Loma at Tank Davis. At isa nga sa mga bigat na rason mga idol bakit malabo matuloy ang laban dahil magkaiba po ng promotion ang umahawak sa dalawang fighter at mga literal na competitors pa pagdating sa boxing business. Maski tayo mga idol, hindi natin nakikita na magbibigay ng daan ang top rank promotion ni Bob Arum sa Premier Boxing Champion o PBC na humahawak naman kay Tank Davis. Alam nyo naman mga idol kung gaano kawais at hindi talaga magpapalugi si Bob Arum pagdating sa mga bagay na to. Isa sa mga dahilan ni Tanda bakit gusto niya ang top rank ang magdadala sa laban ni Loma at Davis dahil nasa kanila ang ESPN Plus, ang pinakamalaking sports channel sa buong mundo. Samantala sa kabila naman mga idol, okay naman ang presidente ng PBC na si Al Haymon sa mga bagay na to. Pero sobrang diehard si Tank Davis sa PBC at malamang hindi nito hahayaan na walang partisipasyon ang PBC sa kanyang laban. Hindi naman pwede ng dalawang promotion ang hawak sa bakbakan mga idol dahil ang bakbakan ni Tank Davis at Loma hindi naman isang mega fight kagaya sa naging bakbakan dati ni Manny Pacquiao at Mayweather Jr. na pumaldo talaga ang dalawang promotion, ang Top Rank at PBC. Kaya abangan na lang natin mga idol ang update kung may ikakasakaya ang sagupan ng dalawang pinakamagaling na fighters sa lightweight. Samantala matapos nga po tinanggalan ng titulo ang WBC Super Lightweight Champion Devin Haney dahil wala ito balak lumaban sa kanyang mandatory challenger ni si Sandor Martin. Kung saan mga idol, may panibagong bad news na naman kay Boy Ilong. Na-reject lang naman kasi ito mga idol sa kanyang apela sa The Zone. Natanggalin ng video sa bakbakan nila ni Ryan Garcia sa platform ng The Zone matapos magpositibo sa banned substance na Ostarin si Bagito. Gusto ipabura ni Haney mga idol ang nakakayang nangyari sa kanya sa laban kay Garcia pero bigo siya mga idol sa The Zone. Ngayon naghihintay na lang ang lahat mga idol kung rejected din ba ang hiling ni Devin Haney sa YouTube para wag ipalabas ang 3 beses nito na paggapang sa ibabaw ng lona. Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging panayam nga po ng batikang reporter na si Chino Trinidad sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao kung saan napag-usapan nila mga idol ang Maharlika Pilipinas Basketball League o MBPL at natanong si Pacman dito mga idol kung magkano na ba ang nagastos nito sa liga simula nung nakalipas na 5 taon. Aniyan ni Pacman mga idol, 2 billion pesos na daw ang kanyang nagastos sa liga na to at hindi pa daw bumabalik sa kanya in return. At sa tanong naman kay Pacman mga idol kung bakit ginagawa niya ang ganitong bagay kung wala naman balik sa kanya ang liga. Ano yan ni Manny Pacquiao mga idol? Gusto niya lang daw makatulong sa mga bata na mahilig mag-basketball. At isa pa daw mga idol, pangarap din ito na maging basketball player dati pa.